Paano kapag nakalimutan ang account natin sa Lyris or sa PRC Online? Ito yung gagawin natin. Pupunta muna tayo sa Chrome, tapos prc.gov.ph. Bukas itong Lyris, makikita natin dito. Mag-proceed lang tayo. Pagkatapos supposedly, dito tayo sa sign in. Pero dahil nga nakalimutan ko na meron na pala akong account, napakahalaga na kapag mag-create tayo ng account dito sa PRC, tatandaan talaga natin dahil mahirap yung procedure kapag nakalimutan. So pupunta muna ako sa register at i-fill up ko yung mga kakailanganin dito para mas maintindihan Hindi ko na natin. lang ito ikakat mga moms at saka mga sir. Kung wala ka pang account, ito yung gagawin mo. So punta ka lang sa register. Nahirapan ako masyado dito, pabalik-balik ako kasi nga akala ko mali yung napuntahan ko na account. So, dalawa lang pala talaga. Meron kang makikita dyan na register at saka sign in. So, kung may account ka na, pupunta ka sa sign in. Pero pag wala pa, dito ka mag-create ka muna. First name, tapos apelyido mo. Middle name pala sa next. Tapos yung gender. Tapos, lagyan mo ng civil status. Tapos yung birthday, dapat nakafollow talaga sa month, date, at saka sa year. Hindi pwedeng babaliktad-baliktad yan kasi mahirapan ka din yan kapag nagkamali-mali yung pagkalagay mo. Kung merong suffix, meron kayong mga extension sa mga pangalan ninyo, i-follow nyo kung ano yung nakalagay sa inyong mga birth certificate. Pagkatapos, ilagay ang email address at yung password, i-repeat mo lang. Bago i-click ang okay, i-review mo muna yung mga details na nilagay mo kasi hindi pwedeng merong kulang or meron kang kahit na isang mali, kahit na letters man yan. Tapos i-click na muna natin yung I'm not a robot para sa pag-proceed. If sure ka naman na tama na yung nakalagay sa mga middle name mo, kasi yung asawa ko nga, sabi ko dati, yung namali yung kanyang pagkalagay o hindi nalagyan ng middle initial, nahirapan talaga kami noon mga mi. So, ito lang, yes ka lang kung tama na yung birth date mo, tama na yung pangalan mo, tapos basahin mo yan at saka mag-agree ka bago ka makapag-proceed. So, ang kagandahan naman dito mga mi, kasi kapag naka-register ka na, magsasabi talaga dyan siya na name already registered. So, kailangan mo talagang hanapin kung ano yung email address na yung ginamit para sa iyong pag-register. So dito, yun yung sinabi ko na pupunta tayo sa kanilang CRMS para mag-request ka kung ano yung assistance na kakailanganin mo. Ito yung portal nila na kung saan pwede kang magpasa ng screenshot at kailangan mo ng tulong. Sasabihin mo lang doon, i-detalye mo lang kung ano yung kakailanganing tulong para makapag-proceed ka. Dito kasi yung pangalan ko ay na-register na, ibig sabihin, nakapag-create na ako ng account ko pero nakalimutan ko yung password ko. So, before nila yan ma-change, ay kailangan mo munang pumunta sa opisina nila. So, after mong maghingi ng assistance, pag i-click mo yung request assistance, pupunta ka pa din sa office nila at sila na yung mag-create ng new account mo at saka yung new password mo. Tapos, nasa sayo na kung i-change mo ba o hindi. Pero, syempre, hindi na magagamit yung old na Gmail account na ginamit mo dati. So, magbigay ka sa kanila ng bagong Gmail account. So, importante na meron kang maraming account. So, ang nakalagay dyan is crms.prc.gov.ph. Again, ito yung portal at kailangan tama din yung ilalagay mo dyan ng mga details. At pagkatapos, wag mong palipasan ng ilang minuto. Pwede din na mag-fill up ka doon na sa opisina mismo para magpatulong ka. So, ang takeaway ko dito mga mi, bago tayo mag-create ng ating account dito sa PRC, kailangan alam natin at kailangan functional yung ating mga Gmail account at ililista talaga yung ating mga password or ilagay natin sa notes natin at wag natin kalimutan. Pwede din na from time to time ay i-open natin para talagang makikita natin yung mga account natin ba para sure tayo na wag natin makalimutan. So, yun lang naman. Sana ay may natutunan naman tayo sa video natin. Thank you so much for watching. Bye-bye!